Sa sandaling ito ay makikitang kasalukuyang nakahiga si Adesian sa sahig ng akademya, makalipas pa ang ilang sandali, ay tuluyan na siyang nagising. At matapos siyang makarecover ay agad siyang napatanong kung nasaan na siya ngayon. Kasabay nito ay nakita rin niya ang malaking bilang ng mga estudyante sa kanyang harapan, at isang malaking screen kung saan pinapanood ng mga estudyante ang nagaganap sa pagsusulit. Dahil dito ay napagtanto ni Adesian na nakabalik na siya sa akademya. Napansin din niya na gumaling na ang lahat ng kanyang mga sugat matapos siyang matanggal sa pagsusulit. Naalala din niya na habang nahuhulog siya sa bangin, ay sinabi nito na siya ay ang pangatlo sa pagsusulit na ito. Pagkatapos nito ay naisip niya na marahil ang natira na lamang sa isla ay sina Ronan at si Shulipin. At gaya nga ng kanyang naiisip, ay nakita niya sa malaking screen na kasalukuyang naglalaban ang dalawang ito at matamang pinanonood ng mga estudyante. Samantala sa isla kung saan nagaganap ang pagsusulit, ay makikita ang malakas na atake na nagmumula sa labanan ng dalawa. Kasabay ng kanilang pagpapalitan ng atake, ay makikita na tumatalon ang mga ito sa mga sanga ng puno na tila naghahabulan. Habang patuloy na hinahabol ni Shulipin si Ronan, ay naghahanda na itong magsagawa ng pag-atake. Sa kabilang banda si Ronan, ay tila walang kamalay-malay sa ginagawang ito ni Shulipin, at matapos itong makaipon ng sapat na enerhiya sa kanyang espada, ay agad niya itong pinakawalan patungo kay Ronan. Ngunit bago pa ito tuluyang tumama sa kanya, ay napansin niya ito, at nasabi na lamang na para itong baliw na bastardo, dahil ngayon ay nagagawa na nitong hatiin ang kanyang Tempest Sword upang bumuo ng magkahiwalay na atak patungo sa kanya. Dahil sa kaganapang ito ay nagpasya si Ronan na huminto, at sinabi na magiging mapanganib ang ataking ito. Ngunit binanggit din niya na dahil nahati na ito sa ilang atake, ay humina din ang lakas nito. Kaya nagpasya siya na ipawalang bisa ang mga ataking ito, sa pamamagitan ng pag-atake sa mga kahinaan ng teknik. Matapos naman niyang gawin ito, ay napawalang bisa ang atake ni Shulipin, at pagkatapos ay ginamit naman niya ang kanyang teknik na Nabi Rose style, upang magsagawa ng counter-attack patungo kay Shulipin. Agad din naman itong nagdulot ng malaking pagsabog sa lugar, at habang unti-unting nawawala ang mga usok sa paligid, ay makikita ang pagkawasak na nagmula sa ataking iyon. Samantala si Ronan na ngayon ay humihingal pa sa likod ng isang bato, ay napaisip na muntik na siyang mapuruhan sa ginawang ataking iyon ni Shulipin. Sa kabutihang palad ay nasalag niya iyon sa tamang sandali. Naisip din niya na kung ginamit nito ang kanyang aura, at ang kanyang buong lakas, ay marahil ay katapusan na niya. Sa pagsasaisip ng lahat ng mga nangyaring ito, ay napatanong si Ronan kung ano ang nangyari dito, dahil malayong malayo ito sa inaasahan niyang magiging laban nilang dalawa. Dahil kung ikukumpara ito sa naging performance niya noong hinuli nila ang espiya na si Dolan, ay napakalaki na ng ipinagbago niya. Dahil ngayon ay mas nagagamit na niyang mabuti ang kanyang Tempest Sword. Naalala din niya na noon, ay mas mabagal pa siya sa kanya, ngunit ngayon ay halos magkasing bilis na sila. Sa puntong ito ay napatanong siya kung talaga nga bang nangyayari ito, dahil sa maikling panahon na hindi sila nagkita ay napakalaki na ng inilakas ng lalaking ito. Kung ikukumpara naman sa nakaraan niyang buhay, ay mas malakas na ito ngayon, kaysa sa kanyang parehong edad. Sa kabilang banda si Shulipin ay humihingal na din, at naiisip na nakakamangha ang mga ipinakikita ni Ronan. Dahil kahit hindi niya ginamit ang kanyang Tempest Sword sa buo nitong lakas, ay hindi niya inaasahan na magagawang ipawalang bisa ito ni Ronan. Naisip din niya na totoo pala na kayang hatiin ni Ronan ang mana mismo, gamit ang kanyang swordsmanship. Pinuri din niya siya sa matagumpay na paggamit nito ng swordsmanship ni Instructor Nabi Rose sa perpektong paraan. Habang tinatansa pa niya kung gaano kalaki ang tinamo niyang sugat sa kanyang dibdib, ay naisip niya na noong una ay inisip niya na nakakalamang siya kung ang teknik ang pagbabasehan. Ngunit napagtanto niya na ang kalamangan niyang iyon ay hindi na rin magtatagal, dahil sa sandaling ito ay naabot na niya ang kanyang limit sa pagpapataas ng kanyang bilis sa pamamagitan ng paggamit ng mana. Kaya naisip niya na kailangan na niyang tapusin ang laban na ito sa pinakamaikling panahon.
Samantala si Ronan ay nag-iisip din ng estratehiya kung paano niya matatalo si Shulipin, at dito nga ay naisip niya na kung patuloy nitong i-adjust ang kanyang pagkilos, ay wala siyang pag-asang manalo. Dahil batid niya na kung ang teknik ang pagbabasehan, ay nakakalamang ito sa kanya. Kaya kapareho ni Shulipin, ay naisip din niya na hindi na niya maaaring patagalin pa ang laban na ito, at sa isang sagupaan ay kailangan na nilang tapusin ito. Sa mga sandaling ito ay hinawakan nilang dalawa ng mahigpit ang kanilang mga sandata, at taglay ang buong determinasyon na tapusin na ang laban na ito, ay agad silang kumilos at nawala sa kanilang kinatatayuan. Pagkatapos nito ay nagtagpo ang kanilang mga espada, at muling napaatras at nagkatitigan. Kasunod nito ay muling sumugod si Ronan, patungo kay Shulipin, habang si Shulipin naman ay nag-ipon ng kanyang enerhiya sa kanyang espada, at pagkatapos ay pinakawalan niya ang ataking ito patungo sa sumusugod na si Ronan. Kasunod nito ay makikita ang tila ipo-ipong atake ni Shulipin, na patungo na ngayon kay Ronan. Ngunit sa sandaling tatama na ito ay tumulo ang pawis ni Ronan at napangiti. Pagkatapos nito ay unti-unti nang nawala ang usok sa paligid na nagmula sa ataking iyon ni Shulipin. Habang si Shulipin naman ay nanatili pa rin sa kanyang kinatatayuan, habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na ang tanging pagpipilian lamang ni Ronan sa sandaling iyon ay iwasan ang kanyang atake. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, ay makikita na biglang sumirit ang mga dugo sa mga sugat na tinamo nito mula sa palitan nilang iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Shulipin na nakakamangha na ginamit niya ang maikling sandaling iyon para isagawa ang counter-attack niya sa kanya. Habang sinasabi pa niya ito ay biglang lumitaw si Ronan sa kanyang likuran, at nakahanda ng atakehin siya ulit. Ngunit sa halip na mataranta, ay ngumiti pa si Shulipin at sinabi na patuloy niyang sinusurpresa siya sa kanyang bawat kilos. Sa kabilang banda si Ronan ay ngumiti rin pabalik, at sinabi na bagamat puno na ito ng sugat ay nagagawa pa rin itong makangiti sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng maikling palitan ng salita, ay muling nagtagpo ang espada ng dalawang ito, at sa parehong sandaling iyon ay tinamaan nila ang tiyan ng isa't isa, na nagresulta ng pagsuka nilang dalawa ng dugo. Ngunit sa kabila ng tinamo nilang pinsalang ito, ay nanatiling matatag ang dalawang ito, at muling nagsagawa ng pag-atake sa isa't isa, at patuloy na nagpalitan ng kanilang mga atake. Habang ginagawa nila ito, ay makikita ang ngiti sa kanilang mga mukha na tila nasisiyahan pa sa nangyayaring ito. Samantala sa loob ng Philion Academy, ay kasalukuyang pinapanood pa rin ng mga estudyante ang nangyayaring labanan sa pagitan ng dalawa. Habang ginagawa nila ito ay hindi mapigilan ng mga estudyante na mamangha sa nangyayaring labanan. Habang ang isa naman ay tinatanong kung laban ba talaga ito ng dalawang first year. Ang isa namang estudyante ay sinabi na dapat ay ibukod ang exam ng dalawang ito, dahil para sa kanya, ay hindi iyon patas para sa kanila, dahil masyadong malakas ang mga ito. Ang isa pang estudyante ay sinabi na kung ito ay isang giyera, ay magiging baliwala sa dalawang ito kung saan mang lokasyon sila maglaban. Sa kabilang banda si Adeshan, habang pinapanood ang nangyayaring laban na ito, ay mababatid ang pag-aalala para kay Ronan sa kanyang mukha. Samantala si Instructor Nabi Rose ay tila kontento sa nangyayaring laban na ito, at sinabi pa na napaka-interesante ng laban nila. Dahil napansin niya na parehong nag-improve ang dalawang ito, kung ikukumpara noong bagong enroll pa lamang sila sa akademya. Ngunit naisip din niya na habang pinapanood niya ang mga ito, na parehong naabot na nila ang limit ng kanilang stamina, at ang susunod nilang sagupaan ay ang magdidikta kung sino ang mananalo sa laban na ito. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.